Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kapatid, breadwinner ka rin ba sa iyong pamilya? Yung tipong nararamdaman mo na pasan mo ang buong daigdig at mapapatanong ka na lang ng hanggang kailan ko ba talaga kailangan gawin ito? Yan ang kwento ng ating letter sender ngayong umaga. Dear Dimples, ako po si Jeff Asis, 35 years old from Nagcarlan, Laguna. Panganay po ako sa 4 na magkakapatid. Ang nanay ko po ay tindera sa palengke habang ang tatay ko naman ay isang tricycle driver sa aming lugar. Dahil sa aking pagsusumikap at pagiging working student ay nakapagtatapos ako ng pag-aaral. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa Makati bilang supervisor sa isang multinational company. Dahil hindi sapat ang kinikita ng aking tatay sa pamamasada ng tricycle, ako lamang po ang kanilang inaasahan na tutulong sa pagpapaaral ng aking 3 pang kapatid at ibang gastusin sa bahay. Aaminin ko po, Ate Dimples, na gusto ko na ring bumuo at magkaroon ng sariling pamilya. Pero paano ko po ito sasabihin sa aking mga magulang? Hanggang kailan ko ba susuportahan ang aking pamilya? Maraming salamat, Jeff. Nako, Jeff, mapapahinga ka talaga ng malalim. Sigurado ako, marami sa mga kapatid nating nanonood ngayon ang nakaka-relate po sa kwento ni Jeff. Isa na ako doon. At para magbigay din po ng kasagutan at payo sa iyong katanungan, makakasama natin ang sikat na content creator na si Chardy B, na isang certified breadwinner din. Chardy B! Good morning, kapatid. Good morning po. Oo, nako, tinitingnan pa lang kita, Chardy. Ramdam na ramdam ko na ang kalooban mo. Okay, eto na muna. Kumusta yung buhay nyo sa Cebu? Ngayon, I would say that we're living okay na. Medyo malayo na po yung narating namin compared sa pinagdaanan namin before. Kasi yung probinsya po namin sa Leyte, like, ipinanganak po ako na ranas ko yung kahirapan kasi na-witness ko si mama at saka si papa na magsaka. Oo, so mga magsasaka sila. Pero ilang taon ka nung nagsimula ka magtrabaho para sa pamilya mo? 18. Ay, bata. Like 18. Actually, 17 pa lang po ako. Pa-18 pa lang ako. The following month, naganap na po ako ng trabaho. Oo. So, nung mga panahon na yun, ikaw ba naisip mo kaagad na, okay, kaya kong magsakripisyo para sa pamilya ko? Kasi sa murang edad mo, hindi mo naman kaagad maiisip yun. Lalo na, ang 18 years old, usually party-party pa yan. Kung may luxury ka or ma-afford mo yung ganyan. Pero sa atin, noong mga panahon, kasi ako nag-start ako magtrabaho, 12 years old, ikaw 18. Ano yung mga sakripisyong ginawa mo para sa pamilya mo? Ako po talaga gusto ko sanang makapagtapos ng pag-aaral, especially college. Kaya po kahit alam kong mahirapan yung parents ko financially, naghanap ako ng scholarship para I can send myself to school. However po kasi, when I was 18, nagkaroon ng sakit yung kapatid ko. Nagkaroon siya ng cyst sa ovary, and I didn't have any other choice. Hindi ako yung panganay, I am the middle child. Pero kasi, I feel like I have to step up. Kasi yung trabaho ng ate ko before, sales lady sa isang mall. And ang laki ng magiging gastusin namin sa hospital bill for the operation. And since I feel like I am capable to get a good paying job, nagtrabaho po ako sa call center. So kahit gusto ko kung makapagtapos ng pag-aaral to prove something for myself, hindi ko siya natapos. Like I only had 1 year of college and then nagtrabaho na kaagad ako sa call center. Ito kasi ay bukal sa loob mong ginagawa eh, di ba? Gusto mo dahil mahal mo yung pamilya mo. Pero may mga pagkakataon ba, parang naisip mo, paano naman ako? Sino mag-aalaga sa akin? Oo, umabot po talaga sa point na ganun. Kasi I feel like as a breadwinner kasi, sometimes we need validation. Na, am I enough? Am I doing enough? Pero kasi minsan nakakalimutan nila na you are sacrificing what you want for the things that they need. Tapos minsan hindi man lang nangungumusta. Especially because ako nung nag-18 ako, nag-board na po kasi ako, nag-boarding house ako before. Para makapag-save ako sa transportation. Pambayad sa transportation. So parang hindi na, parang minsan nakakalimutan nilang kumustahin ako. Anong nararamdaman mo pagka gano'n? Masakit. Kasi parang, tanungin niyo muna ako kung okay ba ako. Kasi nagme-message lang sila kailan mo ipapadala. May sahod ka na ba? Nagme-message lang pag 15 or 30.
Hindi nyo nga ako Ay, Charlie B. Ako simulan sa ganyan. Baka wala ako sa sarili ko. Okay, pero totoo yun, kasi sa breadwinner, ang gusto mo lang naman ay kamustahin ka. Totoo. Pero kasi pero kasi na-mention mo before na, ay, natanong mo sa akin if it's my choice. It's my choice kasi I grew up well aware of how difficult life is. Naalala ko po, grade 3 ako nun. It's okay. Nakwento ko na to before. Grade 3 ako nun. Si Papa, hindi niya alam kung saan classroom ako. Tapos bigla siyang kumatok. Kasi si Papa before, naglalako siya ng orange. Tapos nung pagkabukas ng pinto, sabi niya, orange po ma'am. Tapos nakita ko si Papa. Lumapit ako sa kanya, niyakap ko siya. Tapos tinanong ng teacher ko, anak niyo po, sabi ni Papa. Ay, hindi po. Hindi niya ako inamin. Parang nagtaka ako kung bakit hindi niya inamin na anak niya ako. Tapos pagka-uwi ko sa bahay namin, tinanong ko siya, bakit hindi mo naman inamin na anak mo ko? Sabi niya, ayoko malaman ng mga classmates mo na eto lang yung trabaho ko. Ay. Tapos ayoko umabot sa ganun kasi proud na proud ako sa papa ko. Of course. Kasi kahit ganun na yung ginagawa niya, ang aga pa! Diyos ko, ang aga pa. Charlie. Baka mapa-letter sender din ako sa Dear Dimples. Dear Dimples, ako nga pala si Dimples. Ito pinagdadaanan ko. Charlie, okay. Kasi puntuhan ko lang yung ginawa ng tatay mo, no? Kasi yung tatay ko rin, siya ay postmaster. So, naintindihan ko ang integridad pagdating sa trabaho. He was a government employee. At sa'yo, ginawa ng tatay mo yun, hindi dahil kinakahiya ka niya. Pero dahil iniisip niya, baka mapahiya ang anak ko. Gusto ko, may integrity siya. Pero ikaw, proud na proud ka sa kanya. So, alam mo, let me tell you, naiintindihan ko kung bakit gustong-gusto mo silang tulungan. Dahil pag ang pamilya mo ay mabuti sa'yo, na katulad ng mga magulang mo, kahit hindi ka sabihan, natutulong, pag ikaw ang nabe-bless, ikaw ang tutulong. Pero ito yung puntong gusto kong malaman. Palagay mo, kagaya ng letter sender natin na si Jeff, dapat bang at some point maputol ang pagbibigay mo ng sustento sa pamilya mo dahil kailangan din na kumita sila on their own, kayanin nila pag tumanda na sila, or dapat bang magpatuloy ito? Kailan ba ang dapat ng punto na sabihin mong ako naman muna? I feel like that is a very difficult question to ask. Kasi walang ibang makakasagot niyan kundi yung sarili mo eh. Kailan nga ba enough is enough? Especially sa sender natin si Jeff, di ba? Na gusto niya na mag-asawa. Kasi pag mag-asawa ka na, it's gonna be a totally different shift. Di ba? Pamilya mo You will na. have to start over again. Hindi pwedeng yung you're supporting your family tapos susuportahan mo pa itong bagong pamilya na binubuo mo. So I think yung key really is to ask yourself and also to communicate with your parents. Kasi that's what I did eh. Kasi before, ang nangyayari, lahat na lang ng kinikita ko napupunta sa kanila. And I think it's best na you have proper communication with your family. Buksan mo yung komunikasyon na yun at sabihin mo, hanggang dito ako, ito ang kaya ko, at ito naman para sa akin. Kasi sa punto mo nga, dapat maalagaan din natin yung sarili natin. So sa lahat ng mga breadwinners ngayon, sana po ay meron kayong natutunan kay Chardy B. Jeff, ang dami kong natutunan kay Chardy B. Chardy, maraming salamat. Any last message para kay Jeff? My message for you, Jeff, is I'm so proud of you at saka sana wag mong kalimutang to be proud of yourself din. Ang ganda. Salamat, Chardy B. Maraming salamat sa pag-share mo ng kwento at sabihin mo sa tatay mo, bibili natin ng orange na yan any time of the day. Okay, Thank you samahan niyo po ulit ako, mga kapatid, sa mga susunod pang kwento ng inspirasyon at hamon sa buhay dito po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.